Okay, so nagsimula na po tayong recording. So magandang umaga po sa inyong lahat dyan po sa Pilipinas at sa iba't ibang lugar sa buong mundo. Ito po muli yung ating International Bible Study. Nakapost po ito mamaya sa Facebook at sa iba pang mga social media. Ito po yung tinatawag nating International Bible Study pero karaniwan po Pilipino umaattend sa atin. At ito po yung first Bible study natin sa taon na 2026. So, Happy New Year po sa lahat. At sisimulan po natin ating Bible study sa Ecclesiastes chapter 12 verses 13 to 14. And by the way, ako po pala si Pastor Allen Salamating, kung di pa po ninyo kilala. Ako po ay nakabase po dito sa British Columbia sa Canada at ako po yung pastor ng Richmond Bible Baptist Church. Okay? So sa una po nating Bible study sa taong ito, bubuksan po natin ang ating Biblia sa Ecclesiastes o sa Tagalog po, tinatawag po yan na ang mga ngaral. Okay? So babasahin ko po muna ito sa Tagalog at mamaya po nakalagay po sa slideshow yung English version. Okay? So sa Tagalog po, Ecclesiastes 12:13 to 14 o mga ngaral, sabi po dito ng Biblia, ngayong nabasa mo na ang lahat ng ito ang aking huling payo. Matakot ka sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos dahil ito ang tungkulin ng bawat tao. Sapagkat hahatulan tayo ng Diyos ayon sa lahat ng ating ginagawa, mabuti man o masama, hayag man o lihim. Okay? So manalangin po muna tayo at ibigay po natin sa Panginoon ang Bible study na ito at nawa siya po ang tumulong sa atin upang patuloy po tayong lumago sa ating pananampalataya. Manalangin po tayo. Diyos naming Ama sa langit, salamat pong muli sa pagbabalik po namin sa pag-aaral po na inyong banal na Biblia. After 3 weeks po kami na hindi nag-meet, Panginoon, nandito po kami sa unang Bible study namin for the year 2026. At salamat po sa nakarang taon na kung saan pinakita po ninyo ang inyong katapatan, ang inyong kabutihan, at kami po ay nagpapasalamat sa ginawa po ninyo sa aming buhay. Hindi lang po yung mga pagpapala, kundi yung pagbabago po ninyo ng aming mga ugali upang kami po ay patuloy na maging katulad po ng Panginoong Hesukristo. So salamat po muli Panginoon, especially sa mga makikinig po sa amin sa Facebook later on. I pray Lord na sila rin po ay magiging ah, mapagpala Panginoon sa pamamagitan po ng pangalan ni Jesus at sila rin po ay patuloy na lumugo sa kanilang pananampalataya. At kung sino man pong manonood sa amin na meron na maiba pong pananampalataya, nawa ay maging bukas po ang kanilang puso't isipan sa sinasabi po ng Biblia sa bawat puso po ng nakikinig sa amin. Itong panalangin ko sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay? So itong pag-aaral po natin sa araw na ito ay in-entitle ko po na Fear God and Keep His Commandments. So yung Ecclesiastes chapter 12 po, ito yung kauli-hulihang kabanata or chapter sa Book of Ecclesiastes. At alam po natin kung nabasa na po natin itong aklat na ito na sinulat po ni Haring Solomon, makita natin na ang patuloy na binabanggit po dito, paulit-ulit na sinasabi po ni Haring Solomon dito ay yung life is meaningless or sa English po is life is vanity. Okay? So kumbaga sa walang kapararakan, no? Walang kabuluhan ang buhay. Yun po ang pinaka theme po ng aklat na ito. At dito po sa kauli-hulihang mga verses po ng aklat na ito, papakita po niya sa atin ano po ba talaga ang summary po ng buhay ng bawat tao. Hindi lang po yung mga tao na tinatawag nilang Kristiyano sila, kundi lahat po ng tao. Ano man po ang pananampalataya ninyo, ito po ang sinasabi po ng ating Diyos sa bawat isa sa atin. Okay? So titingnan po natin itong dalawang verses po nito at pag-aaralan po natin kung anong sinasabi nito, ano ang kahulugan nito para sa atin at ano po na ang pwede nating i-take away sa ating pag-aaralan kung paano po natin may papamuhay ang bawat mapag-aaralan po natin sa araw na ito. Okay? So basahin ko po ulit sa English naman po. Sabi po dito, let us hear the conclusion of the whole matter. Fear God and keep His commandments,
for this is the whole duty of man. Verse 14, for God shall bring every work into judgment with every secret thing, whether it be good or whether it be evil. Okay? So sa pag-aaral po natin, babalikan ko po uli yung Tagalog na version, especially dito sa mga Pilipino na makikinig po sa atin sa araw na ito. Okay? So, ang pag-aaral po natin itong passage nito, titingnan muna natin yung ano yung observation po natin. Ano po yung makakita po natin sa passage na ito. At pangalawa po, titingnan po natin ano po ang ibig sabihin o kahulugan nun ng, ng Biblia, ng salita ng Diyos. At pangatlo, titingnan po natin iba't ibang passages or verses sa Bible na familiar po or similar po sa passage na ating pinag-aaralan. At panghuli po, ano po yung application nito sa ating mga buhay. Okay? So, sa observation po natin dito, ang tatanong po natin na sa ating sarili, what does the text say? Ano pong sinasabi ng mga verses na ito? Una-una, nakita po natin dito, sabi po ni Haring Solomon, ngayong nabasa mo na ang lahat ng ito ang aking huling payo. Matakot ka sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos dahil ito ang tungkulin ng bawat tao. So makita natin dito yung summary of life's meaning. O kung sa Tagalog po, yung buod ng ating buhay. Ano po ang kahulugan ng ating buhay? Ano po yung summary? Okay? Kristiyano man tayo o hindi Kristiyano, naniniwala tayo sa Diyos o hindi naniniwala, ito po yung katotohanan. So dito po, sinasummarize po ni Solomon yung purpose po or kahulugan or ng ating mga buhay. Okay? Dalawa po ang command na sinasabi po dito. Una-una, sabi po dyan, matakot sa Diyos. Pangalawa, sundin ang kanyang mga utos. O sa English, fear God and keep or obey His commandments. So yun po ang importante. Okay? Pero bago po tayo magpatuloy, nais ko lang pong ipaliwanag sa inyo na hindi po yung pagkatakot sa Diyos at hindi yung pagsunod sa kanyang kautusan ang daan patungo sa langit o daan para po tayo magkaroon ng personal na relationship kay Kristo. Dahil para po tayo mapunta sa langit, para po tayo magkaroon ng kaligtasan sa ating mga kasalanan, ang kailangan po natin ay hindi po yung mga gawa na pagsunod sa utos ng Diyos, kundi yung pagtitiwala kay Kristo na namatay sa krus. Itong fear God and keep His commandments, ito po yung resulta or outcome ng ating pagkakilala kay Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Pero itong dalawa po ay napaka-importante. Kahit na yung pong mga Kristiyano, ay mga hindi Kristiyano po pala, yung mga hindi Kristiyano, kailangan nila magkaroon ng takot sa Panginoon at maintindihan po nila kung ano ibig sabihin ng pagsunod sa utos ng Diyos. Dahil doon po magsisimula ang kanilang pagtitiwala kay Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Okay? So ito po yung dalawang gustong sabihin ni Haring Solomon, fear God, matakot sa Diyos, at sundin ang kanyang mga utos. Sabi po dito sa Tagalog, dahil ito ang tungkulin ng bawat tao. Okay? So sinasabi niyang bawat tao, ibig sabihin lahat po. Walang exception. Yun po ang nais po ng Diyos na gawin ng bawat tao, Kristiyano man o hindi. Pangalawa, makita po natin dito yung universal duty of man. Okay? So, katulad sinabi ko, the commands apply to all people equally. Okay? So, hindi po nito ini-exclude yung mga taong hindi nagtitiwala sa Diyos. Kahit yung mga hindi nagtitiwala sa Diyos ay included po dito sa kautusan na ito. Okay? Na matakot sa Diyos at sundin ang kanyang mga utos. Ipapaliwanag ko po ito mamaya. Ano ibig sabihin ng fear God, ano ibig sabihin po ng obey His commandments. Okay? So, ibig sabihin po lahat ng tao ay kasama po dito sa utos na ito. Kahit na hindi po nila nare-recognize ang Diyos ng Biblia, ang Diyos na ating sinasamba bilang mga Kristiyano, sila po ay sakop ng kautusan na ito. Okay? So it encompasses every role and responsibility in life. So ano man ang tungkulin ninyo, ano man ang trabaho ninyo, whether kayo politician o hindi, mayaman kayo o mahirap, magulang o hindi, anak o hindi anak,
may apo kayo or lolo't lola kayo, anuman pong sitwasyon niyo sa buhay, ito po ay kasama sa inyong tungkulin bilang tao na nilang po ng Diyos. Okay? Pangatlo po, makita natin sa verse 14 yung divine judgment. Bakit po tayo dapat matakot sa Diyos? Bakit po dapat natin sundin ang kanyang mga utos? Sa 14, sabi po, sapagkat hahatulan tayo ng Diyos. Ayon sa lahat ng ating ginagawa, mabuti man o masama, hayag man o lihim. Okay? So God will bring every action. Okay? Yung nakikita man sa publiko o yung hindi nakikita, yung mga sikreto, yung mga tinitingnan, nakikita natin na private part ng buhay natin, tandaan po natin, wala pong hindi nakikita ang Diyos. Nakikita po niya ang lahat. Kahit yung mga tinatago natin sa ibang tao na tingin natin tayo lamang ang nakakaalam, alam din po ng Diyos yan. At sinasabi po sa Psalm 139, lahat po ng ating iniisip, kahit yung salita na nasa dulo po ng ating mga dila na hindi po natin nabibigkas pa, alam na po ng Diyos yan. Lalong-lalo na yung mga sikreto po natin. At kung tayo pa ihaharap sa Diyos, yung mga sikreto po natin ito o kaya mga public deeds po natin will be put into judgment. Hahatulan po yan ng Diyos. So, ibig sabihin po, tayo po yung accountable sa Panginoon. Kaya ako po lagi sinasabi, kung naka-attend na kayo ng Bible study namin before, tayo pong lahat ng tao ay haharap sa Diyos. At kung kayo especially, wala pa kayong Panginoon tagapagligtas na si Jesus, wala kayong personal na relationship sa Kanya, hahatulan po kayo ng Diyos para kayong haharap sa isang korte na kung saan ang Diyos mismo, ang judge, ang hukom, siya rin jury, okay? Yung grupo po ng mga tao na maghahatol sa iyo, at siya rin po ang executioner. Ibig sabihin, siya rin po mag-iimplementa ng kanyang mga hatol. Okay? At ang problema po sa paghahatol po na iyon ng ating Panginoong Diyos, yung tinatawag po natin na Great White Throne sa Revelation chapter 20, wala pong kayong tsansa o pagkakataon na idepensa nyo yung sarili nyo. Wala kayong pwedeng ipagtanggol dahil wala kayong maipagtatanggol sa sarili ninyo. Dahil lahat po ng ating mga ginawa, mabuti man o masama, ay hindi po makapagdadala sa atin sa langit. Si Jesus lamang po ang daan patungo sa langit. Okay? Pero so, kung tayo po ay hindi pa po Kristiyano, lahat po ng ating mga ginawa sa mundo ito ay hatulan po ng Diyos. Masama yan o mabuti, pero ang hatol po ng Diyos sa mga taong hindi nanampalataya kay Jesus ay tutungo po sila sa lawa ng apoy o tinatawag nating the final hell or impyerno. Okay? Kaya nga po tayo nagba-Bible study, hindi lang po para magkaroon ng kaalaman tungkol sa Diyos, kundi magkaroon po tayo ng pananampalataya sa Diyos, especially kung wala pa po tayong personal na relationship kay Kristo. Okay? So tuloy po natin ang ating pag-aaral. So ngayon, tingnan po natin ano po yung kahulugan nitong dalawang verses na ito na ating pinag-aaralan. Okay? Ano po ang kahulugan? What does it mean? Okay? Una-una, makita po natin dito yung reverence and accountability. Okay? So, ano ibig sabihin po ng fear God? To fear God, kung tatranslate po natin sa Tagalog, no, sa Filipino language, ibig sabihin matakot sa Diyos. Yung pagkatakot po sa Diyos sa Biblia, may dalawa pong shades of meaning. Una-una, yung talagang emosyon na takot, yung talagang takot ka na didisiplinahin ka o paparusahan ka or dahil may ginawa kang hindi maganda sa mata po ng ibang tao, yun po yung takot na sinasabi natin, no? Pero aside from that, may another meaning po yung fear of God. Yun po yung ine-emphasize po dito ni Haring Solomon, yung respect and accountability sa Panginoon. So, pag sinabi po natin we fear God, ibig sabihin natatakot tayo syempre dahil alam natin na siya'y makapangyarihan at alam niya lahat ng ating ginagawa, sikreto man o hindi. At pangalawa, we fear God because nirerespeto po natin siya, ginagalang natin siya. Gusto natin siyang papurihan at iluwalhati ang pangalan niya sa ating pamumuhay. At dahil may takot po tayo sa Kanya, may paggalang tayo sa Kanya,
alam natin accountable tayo sa Kanya na anuman pong gawin natin sa ating buhay, sa kasalukuyan, ay talagang magiging accountable tayo sa Panginoon at hahatulan po niya tayo. Kung kayo po'y Kristiyano na, hahatulan po ng Diyos yung mga mabubuting gawa na ginawa niyo sa pangalan po ni Jesus. Okay? So, yun po, i-judge po ng God by fire. Okay? Kung ang ating mga mabubuting gawa ay masusunog po ng apoy, mawawala po tayo ng rewards. Pero hindi po mawawala ang ating kaligtasan. Dahil alam po natin, once we are saved, we are always saved. Okay? Kung ligtas po kayo, tunay kayong ligtas, tunay kayong may personal na relationship kay Kristo, hindi po mawawala yung kaligtasan na yan. Pero yung rewards po, kung hindi po yun akma sa kalooban ng Diyos, yun po ay mawawala. Okay? Pero tayo po ay ligtas pa rin. Pero yung mga taong hindi po ligtas, wala pa pong Kristo sa kanilang buhay, yung mga mabuting gawa nila, kahit na mabuti yun sa paningin po nila, sabi po ng Diyos, all our righteousnesses are like filthy rags. So lahat po ng mga mabubuting gawa natin, kung wala po tayong Kristo sa ating puso, sa ating buhay, ay parang maduming basahan. Ano pong ginagawa natin sa maduming basahan? Tinatapon po natin. Tinatapak-tapakan. Di po ba? So, sa mata po ng Panginoon, hindi po yun enough para madala po tayo sa langit. Okay? So, yung fear of God, that's about respecting God and being accountable to Him. Dahil yung paggalang po natin sa Panginoon, yung makaka-impluwensya po yun sa ating mga desisyon sa buhay. Okay? Kung ginagalang po natin ang ating Diyos dahil mahal po natin siya, dahil sa sobrang dami ng ginawa niyang kabutihan sa ating buhay, una-una yung ating kaligtasan sa ating mga kasalanan at yung pagdala po niya sa atin sa langit, ay yun po makakaapekto sa ating mga pang-araw-araw na mga desisyon. Okay? Importante po yan. Dahil kung wala po tayong fear of God at hindi natin nirerespeto ang Panginoon, then ang mga desisyon po natin ay para sa sarili lang po natin at hindi po para sa Kanya at sa Kanyang kalooban. So yun po ibig sabihin ng fear of God. Okay? Pangalawa, sabi po dito, sundin ang Kanyang mga utos. So yung obedience po, yun ang proof na tayo po ay nagtitiwala sa Panginoon. Okay? So keeping the commandments demonstrates what? True reverence, true obedience rather than mere feelings or sentiment. Okay? So sabi po ni Jesus sa John chapter 14 verse 15, sabi po doon, kung mahal ninyo ako, then sundin mo ang aking mga utos. So sa English po, if you love me, keep or obey my commandments. So makikita po natin din ng koneksyon ng ating pagmamahal at paggalang sa Panginoon ay nakikita po at ang ebidensya po nun ay ang pagsunod po sa kanyang mga utos. So love and obedience go hand in hand. Magkasama po yun. So para po tayong mga magulang, no? At ang ating mga anak, makita natin yung ating mga anak ay talagang mahal tayo kung sinusunod po nila ang ating mga utos. Of course, kung yung utos natin ay talagang ayon sa kalooban ng Diyos. Kung ang utos po natin ay nakakasama po sa kanila at hindi po nakaka-honor sa ating Panginoon Diyos, hindi po dapat sundin yon. Pero nakikita po natin yung proof ng love po ng ating mga anak o love po natin mismo sa ating Diyos kung tayo po'y sumusunod sa kanyang mga kautusan. At remember po, ang commandments po ng God, ng ating Diyos ay lagi pong tama. Dahil ang ating Diyos ay banal, ang ating Diyos ay perfect. So lahat po ng kanyang mga inuutos sa atin ay para sa kanyang kalwalhatian at para po sa ating kabutihan. Hindi po niya tayo utusan for something na makakasama po sa ating buhay. Okay? Sa lahat ng kanyang inuutos, sabi po ng 1 John chapter 5 verse 3, all his commandments are not burdensome. Okay? So hindi po 'yun mabigat na pasanin ang mga utos po ng Diyos. At ang mga utos po niya ay para po sa kanyang kapurihan at para po sa ating kabutihan. Pangatlo po, yung moral and spiritual purpose. Okay? So ang purpose po ng ating mga buhay ay may moralidad at meron pong spiritual na kahulugan.
Hindi lang po yung emotional or material concerns. Dahil sabi po din sa verse 14, hahatulad tayo ng Diyos ayon sa lahat ng ating ginagawa, mabuti man o masama, hayag man o lihim. So ultimately, ito po mangyayari sa atin. Lahat ng ginagawa po natin sa ngayon, Kristiyano man o hindi, magmamatter po yan kapag tayo po ay humarap na po sa Panginoong Diyos. Dahil doon po, hindi po natin pwede mapagtanggol ang ating mga sarili at yung mga ginawa po natin na material o kaya mga concerns natin na emotional, hindi po magmamatter yun. Ang magmamatter po yung spiritual. Kaya po tayo, ini-emphasize po natin lagi yung spiritual na aspeto po ng ating mga buhay. At kung ang spiritual na aspeto po natin ay nakapundasyon po sa Biblia, sa salita po ng Diyos, then alam po natin na ang ating moralidad ay magiging tama rin po. Alam po natin itong mundo na ating tinatahanan sa ngayon ay baligtad po ang moralidad kung kumpara po ninyo sa moralidad po ng Biblia. At dahil po doon, nais po nating sundin lamang ang moralidad na tinuturo po sa atin ng ating banal na salita ng Diyos. Okay? So, judgment of motives. So, yung God's judgment po, pag hinatulan po tayo ng Diyos, is comprehensive and fair. Fair po, just po. Ibig sabihin, pag naghatol po ang Diyos, tama po yun. Walang pagkakamali. Ngayon po, pag pumunta po tayo sa ating mga human na judges, no? Natulad po natin na imperfect din po, nagkakamali po sila. Sa katotohanan po, marami po mga nasa preso sa ngayon, sa amang lugar sa mundo, ang nandun po na hindi naman po talaga sila nagkasala na kung ano yung binibintang sa kanila. Di po ba? 100% po, hindi po 100% na tama po lahat ng hatol. Pero ang Panginoong Diyos po, ang hatol po niya ay 100% perfect. Just po. Tama po. Dahil siya po ay perfect na God. Okay? So ang kanyang paghahatol ay nagfo-focus po sa mga actions saka sa motives. Kaya tayo po bilang mga Kristiyano, although hindi mawawala ang kaligtasan po natin, mawawala po yung reward po natin. Especially kung ang motibo po ng ating ginagawa, kahit na po mabuti po yung ginawa natin, pero kung ang motibo po behind that action is wrong, kumbaga sa selfish, no? Unang-una, kung gumagawa tayong mabuti para po tayo papurihan ng mga tao or para makilala tayo, maging popular tayo, dumami yung follower natin sa social media, pero mabuti po yung gawa natin, yun po i-judge din po ng Panginoon. Kung mali po yung motive natin, hindi po para po sa glory ng God, kundi para sa glory ng ating sarili, mawawala po yung reward. Pero yung kaligtasan po natin, di mawawala. Pero po yung mga hindi pa po Kristiyano, kung sila po ay gagawa po ng mabubuting gawa, sabi ko nga po, kung wala po silang relationship kay Kristo, then it doesn't matter kung mabuti man o masama ang kanilang mga gawain. Dahil importante po, sila po ay magkaroon ng relationship kay Kristo po muna bago po yung good works will matter for their eternity. Okay? So, pagtuloy po natin, susunod na pag-aralan po natin yung correlation. Ano po mga iba-ibang verses sa Bible na nagpapatungkol dito sa ating pinag-aaralan na passage sa Ecclesiastes chapter 12. Okay? Ano po yung sinasabi ng ibang bahagi po ng Biblia? Dahil importante po na hindi lang po itong pinag-aaralan natin ng focus po natin, kundi ano po sinasabi ng buong Biblia. Dahil tandaan po natin, ang Biblia po is one big book. Hindi po yan 66 books na separate po from one another. Bawat bawat libro po, Genesis, Exodus hanggang sa Revelation, meron po silang connection. May relationship po yan. So that's why we believe na ang Bible does not have any contradiction. Kasi ang Bible po is authored by God who is perfect. Kung ang author po ng Bible ultimately is our God, the Holy Spirit, then wala pong contradiction po dito. Dahil hindi po pwedeng i-contradict ng Panginoon ang kanyang sarili. Di po ba? Dahil ang Panginoon Diyos po ay perfect. So wala pong mistake sa kanya, walang mga pagkakamali, walang error, okay? Walang kasalanan.
sa ating Panginoon. So, wala rin pong contradiction. So, lahat po ng sinulat from Genesis chapter 1 verse 1 hanggang sa Revelation 22 verse 21, yun po yung buong Bible, wala pong contradiction at wala pong mistakes. Meron pong mistake doon sa mga binabasa natin sa Bible at maaari mga typo, no? Yung mali yung translation ng English, mali yung pagpiprint, pero yung sa original na ginawa po na Bible, yun po ay perfect. Ngayon po, may pagkakamali sa mga Biblia natin dahil sa typo, no? Typographical errors po yun. Pero yung sa original na mga Bible po, wala pong pagkakamali po doon. Yun po is the complete Word of God. Okay? So ano pong sinasabi po ng ibang bahagi ng Biblia tungkol dito? Okay? Sa fear of the Lord, makikita po natin yung Proverbs chapter 1 verse 7. Okay? So lilipat ko po muna dito sa Kawikaan. Okay? Kawikaan po yan. Chapter 1 verse 7. Ito po isang popular na verse na karamihan po sa atin ay memorize na. Sa English po yan, the fear of the Lord is the beginning of wisdom or knowledge. Pero sa Tagalog, basahin ko po, ang pagkatakot sa Panginoon ang simula ng karunungan. Ngunit sa hangal, yung foolish po yun, no? Walang halaga ang karunungan at ayaw niyang maturuan. Okay? So pagkatakot sa Panginoon, yun pong simula ng karunungan. Ang tinuturo po sa atin dito na karunungan ay hindi po yung karunungan ng tao. Ang tinutukoy po dito yung karunungan na galing po sa Diyos. Dahil meron pong pagkakaiba ang karunungan ng tao sa karunungan ng Diyos. Ang karunungan ng tao, based lang po sa information na available po sa atin. At tandaan po natin ngayon, ang information, napaka-relative po, no? Dependent po yan kung saan yung source ng information natin. Kung ang source ng information po natin ay kapwa natin tao na imperfect din po, may malaki po ang tsansa na mali po yung information na yun. Pero yung karunungan ng Diyos, perfect po yun. So saan na po natin makikita yung karunungan ng Diyos? Sa Biblia po. Kaya po tayo, especially ako, lagi po sinasabi sa inyo sa ating mga Bible study, ang Word of God ang ating foundation. Wala na pong iba. Yung iba mga aklat na binabasa po natin na tungkol sa Christianity, tungkol kay Jesus, tungkol sa iba't ibang aklat sa Biblia, maganda rin po yun, pero hindi po yung perfect. May mga pagkakamali po yun. Kumbaga sana may mga biases, may prejudice po yun. Depende po kung anong denomination, anong sekta, o anong grupo po ang gumawa po ng mga libro na yon. Pero ang Biblia po, ang pundasyon po ng ating karunungan na galing po sa Diyos. Okay? So yun po sabi ng Proverbs 1:7. Another verse po na related po dito, yung Micah chapter 6 verse 8. Okay? Ano po yung expectation ng Diyos sa atin? Dahil dito po sa Ecclesiastes 12, sabi po diyan, ang sabi po ng Diyos, magkaroon tayo ng pagkatakot sa Kanya at sundin ang Kanyang mga utos. So sa Micah, ano sinasabi po ng Micah? Okay? Sa Micah chapter 6, verse 8, ito po sabi ng Biblia. Verse 8, okay, ito po. Hindi, sinabi na ng Panginoon kung ano ang mabuti. Okay, ito po sabi ng Panginoon, ano yung desire po niya. Ano ang ninanais niya sa inyo? That includes all of us, no, mga Kristiyano. Gawin ang matuwid, pairalin ang pagkamaawain, at buong pagpapakumbabang sumunod sa Diyos. See? Sa katulad na nakalagay po sa slides natin, act justly. Gawin natin kung ano yung matuwid sa mata po ng Diyos. Pairalin ang pagkamaawain. Love mercy. Pakita po natin yung ating attitude of compassion to other people. Kristiyano man o hindi. Pangatlo, pagpapakumbabang sumunod sa Diyos. Walk humbly before God. So, lahat po yan kasama po sa sinasabi po ng Biblia. At yan po ay hindi natin magagawa by our own selves, by our own effort. Hindi po natin kaya sa sarili po natin. Kailangan po natin si Jesus para po magawa natin ang lahat ng utos na ito. Pangatlo po, sa Matthew chapter 22:37 to 40, kita po natin dito that love fulfills the law. Napaka-importante po ng love. Katulad sabi ko po kanina, yung fear natin sa Panginoon is not out because of
yung paghahatol po o pagparusa po niya sa atin, kundi natatakot tayo sa kanya, sumusunod tayo sa kanyang utos dahil mahal po natin siya. Okay? Ito po yung sinabi ng ating Panginoon sa Mateo. Mateo chapter 22. Okay? Sa 37 to 40. Meron pong isang eskriba or parang lawyer during that time na tanong sa kanya, ano ba ang great commandments in the Bible? Okay? So, tinetest nila si Jesus. So, ito po yung sinabi ni Jesus. In essence, sinamarize po niya ang commandments, no? Especially the 10 commandments. Ito po yung sinabi niya from verse 37. Sumagot si Jesus, mahalin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa at ng buong isip. Ito ang pinakamahalagang utos sa lahat. So, love God. Okay? Napaka-importante po niyan. At pangalawa, sabi niya, ang ikalawang pinakamahalagang utos ay katulad din nito. Mahalin mo ang iyong kapwa tulad ng pagmamahal mo sa iyong sarili. Ang buong kautusan at ang sinulat ng mga propeta ay nakasalalay sa dalawang utos na ito. So kung isa-summarize po natin ang sinasabi po ng Biblia, dalawa po lamang ang sinasabi sa atin. Love God and love your neighbor. At ito pong dalawang aspeto ng pagmamahal na ito sa Diyos at sa ating kapwa-tao ay connected po yan. Kung sinasabi po natin na mahal po natin ng Diyos, then mamahalin din po natin ating kapwa-tao. Kung mamahalin po natin ating kapwa-tao, that should also mean that we love God. So, connected po yon. Hindi po pwedeng maging exclusively separate po ang bawat isa. We cannot say, I love God, but I don't love my neighbor. Or you cannot say, I love my neighbor, but I don't love God. Hindi po sila mutually exclusive. Kailangan po silang magkasama. Loving God and loving your neighbor. Sabi po ng ating Panginoong Jesus, yun po ang pinakamahalagang utos. Okay? Hindi po dalawa ang utos, kundi isa lamang ang utos. Love. Love God and love your neighbor. At pag ginawa natin yung dalawang ito, dun po natin nasusunod ang kautusan po ng Diyos. Sabi po ni Solomon dito sa Ecclesiastes 12, no? Keep my commandments, obey my commandments. So how can we obey the commandments? You love God and you love your neighbor. Yun po ang two major commandments. And everything that we do related po sa loving God at sa loving our neighbor. Okay? So, makita po natin isa also yung sa Biblia, yung divine judgment and yung omniscience. Yung sinasabi po natin, yung all-knowing or all-knowing na attitude po or karakter ng God. Alam po niya lahat. Okay? So, 2 Corinthians 5:10. Okay? Basahin ko po ito. Pangalawang Korinto, verse 5, chapter 5, verse 10. Sabi po dito, sapagkat haharap tayong lahat kay Kristo upang hatulan. Ito po si Pablo ay sumulat at nakikipag-usap po siya sa mga Kristiyano na po, no? Hindi po niya kinakausap dito yung mga hindi pa po nakakakilala kay Kristo. Kristiyano po ito, yung kinakausap niya. Haharap tayong lahat, Kristiyano, kay Kristo upang hatulan. Tatanggapin ng bawat isa ang nararapat na kabayaran sa kanyang mga ginawa, mabuti man o masama, nang nabubuhay pa siya sa mundong ito. Again, it doesn't mean na mawala po ang ating kaligtasan. Kung kayo po'y tunay na Kristiyano, hahatulan po ng Diyos yung mga ginawa niyong mabuti after you become a Christian. So hindi mawawala yung pagiging Kristiyano po niyo, hindi mawawala po yung karapatan na mapunta po sa langit, kundi mawawala po yung rewards po ninyo for the good works. Kumbaga sa pag kayo po ay nagtatrabaho, di po ba, na-promote kayo, yun ang reward ninyo, o kaya na-vote kayo naboto kayo na employee of the month, yun mga reward po ninyo, no? Pero kapag hindi kayo naboto, o kaya hindi maganda yung pagtatrabaho po ninyo, it doesn't mean natatanggalin kayo sa trabaho right away, no? Lalo-lalo na po sa ating relationship kay Kristo. Hindi mawawala ang kaligtasan, pero mawawala po yung mga rewards natin. Kasi may promise po ang Panginoon na rewards para sa kanyang mga mananampalataya sa mga tagasunod po niya, tulad po natin.
At diniscuss ko na po ito dati nung nandun po tayo sa pag-aaral nating Revelation, yung mga crowns na minention po sa New Testament ng Bible, no? Nandiyan po yan sa Corinthians, meron po sa Revelation, meron po sa James, no? At iba't ibang parte po ng Biblia. Yung mga crowns o yung rewards na ibibigay po sa atin as a reward for our good works. Okay? Pero kung wala po tayong reward na makukuha dahil siguro hindi maganda yung motibo natin sa ating mga good works, hindi po ibig sabihin niya mawawala ang ating uh, Kristyanismo o ang ating relationship kay Kristo, ang ating kaligtasan. Nandun pa rin po yon, pero yung rewards po ay mawawala po. Okay? So Hebrews 4:13, dito po makita po natin na ang Panginoon ay nakakita po niya lahat, especially yung mga motibo po natin. So Hebreo 4:13. Okay? Sabi po dito, walang makapagtatago sa Diyos. Okay? See? Wala pong pwede magtago sa Diyos. Kahit saan kayo pumunta, anumang sulok ng mundong ito, nasa mga kuweba kayo o sa ilalim ng dagat, makikita pa rin kayo ng Diyos. Walang makapagtatago sa Diyos, nakikita niya at lantad sa paningin niya ang lahat at sa Kanya tayo mananagot. Okay? So tayo will face judgment and nothing is hidden from God. Tayo po ay accountable. Yun po yung sinasabi dito. Mananagot tayo sa Diyos. Bilang mga Kristiyano, mananagot tayo sa mga good works po natin. Okay? Kung hindi po Kristiyano ang nakikinig po sa atin ngayon, mananagot din kayo. Kung kayo po ay nag-reject kay Kristo, mananagot din po kayo. Dahil yun po yung sinasabi ng Biblia. Magtiwala kayo kay Kristo upang kayo ay maligtas sa inyong mga kasalanan at kayo po ay mapunta sa langit. Pero pag nireject po kayo ninyo ang Panginoon, sabi po ng Biblia sa John chapter 3, you'll be in condemnation. Kaya nga po lagi kong sinasabi sa ating mga Bible study, alam ko po may mga nakikinig na hindi pa Kristiyano na kailangan po ninyo i-acknowledge na kayo po ay makasalanan. Dahil po yung sinasabi ng Biblia, lahat tayo makasalanan, walang exception. Okay? Walang exception, lahat po tayo. Kahit na kayo po ay mabuting tao, hindi pa rin kayo perfect. Makasalanan pa rin kayo. At dahil tayo makasalanan, tayo po ay mamamatay. Not only physically but also spiritually dead po tayo. At dahil spiritually dead po tayo, pag tayo nawala po sa mundong ito, tayo po ay eternally separated from God. Ibig sabihin po, ang pupuntahan natin hindi langit kundi impyerno. Pero may solusyon po na ginawa ang Diyos. Sinugo po niya si Kristo upang siya maging Panginoon tagapagligtas ng mga taong mananampalataya po sa Kanya. Namatay po siya sa krus, inilibing at nabuhay na maguli. At sabi po ng Biblia, anyone who calls on the name of the Lord shall be saved. So, para tayo maligtas sa ating kasalanan, para po tayo mapunta sa langit, ano po dapat natin gawin? Magtiwala tayo kay Kristo. Call on His name and commit your life to Him. Surrender po ninyo ang inyong buhay sa Panginoong Kristo. Ganun po, kasimple, ang kaligtasan. Pero it's hard for many people to do that dahil ayaw po nila isuko ang kanilang mga buhay. Ayaw po nila isuko ang kanilang mga comfort, ang kanilang convenience, ang kanilang mga tradisyon, ang kanilang mga lumang paniniwala na hindi po natutugma sa Biblia. Okay? So kung kayo po ay nakikinig sa amin, makinig kayo mabuti. At mamaya, bago po tayo magtapos ng Bible study, mananalangin po ako. At kung kayo po ay nais po ninyo tanggapin si Kristo bilang Panginoon tagapagligtas, i-follow lang po ninyo ang aking panalangin para sa inyo. Okay? So puntahan naman po natin ngayon ang application, no? Importante po yung paano natin mapapamuhay ang salita ng Diyos, especially this year 2026. Alam po natin, sabi po ni Solomon dito, fear God, obey His commandments, and also, sabi po niya, be ready, be prepared sa judgment po ng Panginoon. Okay? So, una-una, prioritize your faith. Okay? Lagi po natin sinasabing, faith. Hindi po faith sa sarili natin o pagtitiwala sa sarili, hindi rin pagtitiwala sa ating kapwa-tao, kundi pagtitiwala sa Diyos. Okay? So, put God above all priorities.
Si Haring Solomon po, sinulat po niya Ecclesiastes at dito po sabi po niya, everything is vanity, everything is meaningless. Wala pong kahulugan. Bakit? Dahil binase po niya ang kanyang buhay sa kayamanan, sa mga babae, sa kanyang buhay, sa kanyang karunungan. At nakita po niya, ang buhay po ay empty, walang kwenta. Pero kung ang Diyos po ang nasa sentro po ng ating mga buhay at siya po ang priority natin sa ating mga buhay, then doon po natin makita ang tunay na kahulugan ng ating buhay. Pangalawa po, practice reverent living. Bilang mananampalataya, nais po ng Panginoon Diyos na sa bawat desisyon na gagawin po natin, paparangalan po natin siya, papupurihan. Kung tayo po ay na-promote sa trabaho, this past year, or probably this year, kung mapapromote kayo, ibigay natin ng credit sa Panginoon, hindi sa sarili natin. Kung kayo may maraming pagpapala, tumayo kayo sa inyong iglesia, kung umaattend kayo sa church, at ipakilala nyo na ang Panginoong Diyos ang nagbigay sa inyo ng mga pagpapala na yon. So, pasalamatan nyo siya. I-honor po nyo siya sa kanyang mga desisyon. Kung sa taong na ito, meron kayong mga desisyon na gagawin na importante, maaaring yun ay ang pagpili po ng panibagong trabaho o anumang mga desisyon na importante sa inyong buhay, nais po ng Diyos na siya po ang lagi niyong unahin. Siya po ang lagi niyong puntahan kapag kailangan po niyang gumawa ng importanteng desisyon. Okay? So, honest living, napaka-importante po yan bilang mga Kristiyano. Pangatlo, consistent obedience. Okay? So, lagi ko po sinasabi, delayed obedience is still disobedience. Dahil ang Panginoon po minsan pag nag-utos po siya sa atin, gusto niya talaga right away. Dahil pag sinabi natin, Lord, may utos kayo sa akin pero pwede bang next month ko na gawin? Hindi pa ako ready ngayon eh. O kaya, next year kaya, Lord, kasi gusto ko pang magpasasa sa aking mga kayamanan. Ayoko pang iwanan yung kayamanan ko. Gusto ko mong maging comfortable muna ako sa sarili ko. Gusto kong mabuhay ng convenient muna. Next year na lang ako papasok sa ministry kung tinatawag mo ako sa ministry, O Lord. Hindi po ganun. Pag sinabi po ng Diyos na gawin po ninyo ito ngayon, gagawin po natin. Yung pong obedience. Dahil pag dinelay po natin yon, disobedience na po yon. Okay? So, napaka-importante po. At tandaan po nyo, sinabi ko kanina, ang commandments po ng God ay hindi po burdensome. Hindi po pasanin yun. Actually, kung di po tayo susunod sa utos ng Diyos, lalo po nagiging mabigat na pasanin po yun sa ating buhay. Mararamdaman po ninyo kung kayo po'y Kristiyano. Kapag hindi nyo sinunod kaagad ng utos ng Diyos, mabigat po ang inyong kalooban. May something inside na parang hindi kayo masaya. Dahil una-una, alam po natin na ang banal na espiritu na naninirahan po sa ating puso't isipan ay nagigrieve po, umiiyak po siya, nalulungkot. At pag nalungkot po ang banal na espiritu, malulungkot din po tayo kung tayo po ay sensitive sa prompting po ng Holy Spirit. So, obey God fully and consistently. Siyempre, hindi po tayo perfect. May times po na nag-fail tayo, nadadapa tayo. Pero importante po, pag nadapa po tayo, babangon ulit tayo. Dahil alam po natin si Kristo ay nandiyan po sa ating tabi upang alalayan tayo all throughout the way. Okay? Partial obedience is still disobedience, katulad sabi ko po. Then lastly po, live with eternity in view. 2026 na po. Di po natin alam kung itong taon na to, darating na po si Kristo. I'm not saying na darating po siya. Maaari pong dumating siya. Dahil wala nakakaalam po kung kailan po yung perfect time na darating po siya. What if dumating po ang Panginoon bukas po o sa isang linggo, sa isang buwan, or sometime throughout this year? Ready na po ba kayo na humarap sa Kanya? Unang-una, meron na po ba kayong pananampalataya kay Kristo? Or kung wala pa man, are you ready to accept Jesus Christ as your Lord and Savior? So, napaka-importante po yun, yung mga ganyang desisyon. Yung desisyon po sa trabaho, desisyon po sa kayamanan nyo, kung saan nyo dadalhin yung kayamanan ninyo. Importante po yun, pero mas importante po yung relationship niyo sa Diyos. Ready na po ba kayong humarap sa Kanya?
Gumagawa na ba kayo ng mga bagay na nakakalugod sa Kanya na magiging reward po ninyo pag kayo pumunta sa langit? Live with eternity in view. Ang buhay po natin ay hindi po nakabase sa materialism. Itong last Christmas po, kita po ninyo, siguro dyan po sa Pilipinas, pa dito sa North America, super materialistic na po talaga ang mga tao. Wala na po yung Jesus Christ sa Christmas. Yung Christmas nga, ginagawa nilang Xmas na nga eh. At hindi na minsan binabati, hindi sasabi yung mga Merry Christmas, wala nang ganong greetings. Happy Holidays na lang. Okay? Para maging politically correct daw. No? So it's not about Jesus Christ anymore pagka Christmas season, pag December. It's all about things, about gifts, family reunion. Hindi naman masama yung mga bagay na yun. Pero ang nangyayari po, wala na po yung eternity in view. Puro na lang po yung mga temporary things. Yung mga material na bagay po, mawawala po yan, di po ba? Yung pera po nyo, especially during December, nawala na po. Nagastos nyo na lahat ng pera. Then, magtatrabaho na naman kayo ng double time para po mag-earn ng more money throughout the year 2026. Pero yung mga bagay po na heavenly, yung mga may eternal value po, like yung pagmamahal sa Diyos, pagmamahal sa kapwa-tao, pagtulong sa mga taong nangangailangan, yung pagpapahayag po ng mabuting balita sa mga taong ligaw po ang landas, yun po ay eternal po ang value. Yun po ang nais po ng Diyos na gawin po natin. Yung choices po natin sa ngayon, that will impact also sa ating future, especially sa judgment po ng ating Panginoon. So, keep eternity in view sa ating mga buhay. Okay? So, ang key takeaway po natin bago po tayo manalangin, ito po, no? Final thought ko po para sa atin, we need to live with reverence. Pagka ginagalang po natin ang Panginoon Diyos, sinusunod din po natin ang kanyang mga utos. Okay? Ganun po yun. Related po yun. Kung talagang ino-honor po natin ang Diyos sa buhay natin, then susundin po natin ang kanyang mga utos. So, importante po yung spiritual devotion. At kayo pong mga Kristiyano, nais ko po na i-challenge po kayo throughout this year na basahin po ninyo ang buong Biblia from Genesis to Revelation. Marami po mga plans po sa internet na pwede nyong gawin or pwede kayong gumawa ng sarili nyong plano, Bible reading plan, para po ma-aral po ang Biblia. Hindi lang po parang iba-browse nyo, no? Na parang mga newspaper o sa pag nasa internet po kayo. Talagang pag-aaralan po ninyo. At welcome po kayo to join us every Sunday morning po, 11 a.m. Philippine time. Okay? Through Microsoft Teams. O kung di man kayo maka-join sa amin, pwede po kayo sa Facebook. Okay, pangalawa, eternal significance po. Every moment and choice carries eternal importance. It highlights the lasting impact of our actions. So, lagi pong eternal ang ang ating pag-iisip. Ang gagawin ko po bagay na ito, will it matter for eternity? Ganun po ang tanong natin. Ito po ay kalooban ba ng Diyos o hindi? Ito ba'y kalooban ko lamang? Ito ba'y temporary lamang o ito'y para sa hinaharap din po? Meron po ba itong eternal value? Pangatlo, purpose and clarity. We must understand God's calling. Dahil alam po natin ang God's calling po sa buhay natin. Tayo pong mga Kristiyano, meron po isang general call po sa atin ng Panginoon. Yung pinatawag natin na Great Commission. Yung Great Commission po is to teach all nations to make disciples. Let people know about our Lord Jesus Christ. Yun po ang calling sa bawat isa sa atin. Hindi lang po yung mga pastor, hindi lang po yung mga evangelists or missionaries, o yung mga deacons o elders ng mga churches, kundi bawat Kristiyano ay nararapat na magpahayag ng mabuting balita. At pangalawa po, kailangan po nating i-cultivate po yung ating attitude ng tulad po sa attitude po or character po ni Kristo. At makikita po nating lahat yan sa salita ng Diyos. Kung paano po lumakad sa lupang ito ang ating Panginoon. Kung paano po siya nakipag-communicate sa mga tao. Kung paano po yung attitude niya and behavior niya sa mga tao. Yun po ang ating gayahin. At kung gagawin po natin yon, especially sa taong na ito, talagang malaki po ang pagpapala
Okay? Una-una, mapapapurihan ang ating Panginoon Diyos. At pangalawa, makita po ng mga tao sa paligid po natin na si Kristo ay tunay na nananahan sa ating mga puso't isipan. Okay? So hanggang dito lang po, mananalangin na po ako, no? Para sa mga taong hindi pa po nakakilala kay Kristo, nais ko pong bigyan kayo ng sample prayer, no? Ito po pwede niyo ipag-pray. Kung gusto niyo mag-pray together with me right now, then pray with me. At kung hindi man po, tandaan niyo po yung prayer ko. Ganun po ang dapat niyong gawin. At pagkatapos po na mananalangin po ako para sa mga Kristiyano po na nakikinig po sa atin sa ngayon. Okay? So, manalangin po muna tayo. At salamat po muli. Next week po, babalik po tayo sa ating Bible study. We will start a Bible study on the book of Philippians. No? Hihimay-himayin po natin itong aklat ng Filipos. Okay? 4 chapters lang po ito, pero it will take us siguro about close to 5 to 6 months to study Philippians. Dahil gusto kong himay-himayin po natin ang bawat verse po ng book of Philippians. Dahil marami po tayong matututuhan dito sa aklat na ito na sinulat po ni Apostol Pablo. Okay? So manalangin po muna tayo. Panginoon, para sa mga taong hindi pa po nakakilala sa Panginoong Kristo, nalangin po ako sa kanila at nawa ay sundin po nila ang panalangin ko kung nais nilang magtiwala kay Kristo at isuko po ang kanilang buhay sa Kanya. Ito pong panalangin para sa mga ligaw landas. Panginoon, ako po'y makasalanan at hindi ko po maliligtas ang aking sarili. Ako po'y patungo sa impyerno. Ngunit naniniwala ako, Panginoon, na si Kristo ay namatay sa krus, inilibing at nabuhay na maguli. At ako'y nagtitiwala po sa Kanya. Nais ko po siya maging Panginoon tagapagligtas dahil alam ko siya lang po ang daan, katotohanan at ang buhay patungo po sa Diyos Ama. So Panginoon, isinusuko po ang aking sarili at nagpapasalamat po ako sa buhay na walang hanggan na pinagkakaloob po sa akin ang aking Panginoong Hesus. Para po sa mga Kristiyano, ito po ang panalangin ko sa inyo. Panginoon, kami po mga Kristiyano na hindi lang po sa pangalan kundi sa katotohanan, Panginoon, tulungan niyo po kami sa taong na ito, 2026, na maging devoted po kami sa inyo, maging committed po kami sa calling po ninyo sa bawat isa sa amin. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na patuloy manahan sa katotohanan ng Biblia at mamuhay na tulad po ni Kristo. At along the way, Lord, tulungan niyo po kami, Panginoon, na kung sino mang tao ang aming makasalamuha sa trabaho man po, sa malls, sa grocery stores, o sa amang lugar kami ipadpad ng aming mga paa, Panginoon. Nawa ay lagi pong dala namin sa aming puso ang mabuting balita ng aming Panginoong Hesus. At nawa magkaroon pa kami ng pag-ibig sa lahat ng tao, katulad po ng aming pag-ibig sa aming Panginoong Diyos. Dahil yung pag-ibig po niyon ang magtuturo po sa amin na ipahayag po ang kaligtasan para sa bawat tao. At Panginoon, tulungan niyo po kami katulad ng pinag-aralan namin sa Ecclesiastes chapter 12 na magkaroon kami ng pagkatakot sa Diyos at sundin ang kanyang mga utos dahil kami po'y naghahanda na po sa kanyang pangalawang pagdating, Panginoon. Hahatulan po niya kami, hindi po para mapunta sa impyerno, kundi hatulan po niya ang aming mga mabubuting gawa. Kung ito po'y magkakaroon ng rewards or mawawala po yung rewards po namin. Nevertheless, help us, Lord, to live with eternity in perspective, O Lord. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na iwaksi na po ang materialismo, ang Diyos ng kayamanan, ang Diyos ng pera, at pagsilibihan po lamang namin ang Diyos ng Biblia. Kayo po ang Diyos na naglalang po sa amin, ang Diyos nagligtas po sa amin. Ito mong panalangin ko sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Amen.